Hey, kumusta? Naisip nyo na ba kung paano ba talaga gumagalaw yung mga bagay-bagay sa paligid natin? Well, ngayon, bubuksan natin yung mga sekreto sa likod niyan. Tatalakayin natin yung mga fundamental formulas na naglalarawan sa motion. Ready na ba kayo? Tara, simulan na natin! Okay, imagine niyo to ha. May kotse, tapos biglang pumreno ng todo. Gaano kaya kalayo yung i-skid niya bago siya tuluyang huminto? Parang ang hirap sagutin, di ba? Pero relax lang kayo. Dahil sa pagtatapos nitong discussion natin, magkakaroon kayo ng eksaktong tools para masagot yan. So ito yung magiging roadmap natin. Una, the language of motion. Sunod, the 5 key players. Tapos, titingnan natin yung big 4 equations. Pang-apat, bibigyan ko kayo ng problem-solving strategy. At syempre, sa huli, kinematics in action. Let's go! Alright, simulan natin sa Section 1, the language of motion. Kasi, bago tayo sumabak sa mga formula, kailangan muna nating magkaintindihan sa wika ng paggalaw. So, ano ba tong kinematics? Simple lang. Ito yung branch ng physics na naglalarawan ng paggalaw. Pero, at ito yung catch, hindi natin pinoproblema kung ano yung sanihin ng paggalaw. Para kang isang sports commentator, di ba? Sinasabi mo kung gaano kabilis yung takbo ng player, kung nasaan na siya, pero hindi mo na ini-explain kung bakit siya tumatakbo. Yun mismo ang kinematics. Ito yung lengguwahe ng paggalaw at ngayon, alamin natin ang vocabulary nito. Okay, let's move on to Section 2, the 5 key players. Ito yung mga bida sa kwento natin, yung mga variables na paulit-ulit nating makikita. Ayan, sila yung ating 5 key players. Una, si displacement or delta x. Tandaan ha, hindi lang to basta distansya. Ito yung pagbabago sa posisyon mula sa starting point hanggang sa end point. Sunod, syempre, si time o t. Tapos si acceleration o a. Ito yung parang kang umaapak sa gaspedang sa preno. Rate to ng pagbabago ng bilis mo. And finally, meron tayong dalawang klase ng velocity. Yung initial velocity or v0, yung bilis mo sa simula, at yung final velocity or v, yung bilis mo sa dulo. Itong lima na to, sila yung building blocks ng lahat. At gayon, we're at Section 3. Oras na para buksan yung ating Physics Toolkit for Motion, the Big 4 Equations. Pero may isang golden rule, okay? Isang super important na rule. Gumagana lang to lahat kapag constant ang acceleration, hindi pa bago-bago. Linawin natin yan ha? Alright, tool number 1, V equals V0 plus AT. Ang sinasabi lang nito, yung magiging final velocity mo, yung V, ay kung ano man yung bilis mo sa simula, yung V0, tapos dadagdagan mo ng product ng acceleration at time. Makes perfect sense, di ba? So, kailan mo gagamitin to? Ito yung classic na ugnayan ng velocity, acceleration at time. In short, ito yung go-to mo kapag yung displacement o yung delta x ay hindi kasama sa usapan. Either hindi mo alam o hindi mo kailangan hanapin. Okay, tool number 2. Para makuha yung displacement, kunin mo lang yung average ng initial at final velocity mo. Pag-add mo sila, divide by 2, tapos i-multiply mo sa time. Basically, kinukuha mo yung average speed mo para sa buong biyahe. At eto yung special sa kanya. Sa lahat ng 4, eto lang yung nag-iisang equation na walang A or acceleration. So kung may problema ka na walang binigay na info tungkol sa acceleration, alam na eto yung gagamitin mo. Okay, huwag matakot sa itsura ng ating third equation ha. Medyo mahaba pero simple lang yung idea. Ang displacement mo raw ay combination ng dalawang bagay. Yung unang part, v0t, yan yung distansya na mararating mo kung constant lang yung speed mo. Yung second part, yung 1/2 AT squared, yan yung extra distance na nakuha mo kasi bumibilis ka. So kailan to perfect? Ito yung gagamitin mo para hanapin ang displacement kung ang mga given mo ay initial velocity, time, at acceleration. Ito yung a-absent sa party, si final velocity or v. Pag wala yan, ito na yung tool mo. At para sa ating huling tool sa toolkit, ang pang-apat na equation. Iba rin yung itsura niya, diba? May mga squared. Ang sabi dito, v squared equals v0 squared plus 2a delta x. Bakit kaya ito napaka-espesyal? Kasi ito yung ating secret weapon. Napansin nyo ba? Tingnan nyo yung formula. Walang t. Ito lang yung nag-iisang equation na hindi kailangan ng time. Kaya kung may problema kang kailangan isolve pero walang ka-idea-idea kung gaano katagal nangyari yung event, eto yung alas mo. Alright, Section 4. So ngayon, kumpleto na yung toolkit natin. Ang tanong, paano pumili ng tamang tool para sa tamang trabaho?
Well, dyan papasok yung ating problem-solving strategy. 4 na simpleng steps lang to. Promise. Step 1, identify what you know. Ilista mo lahat ng given. Step 2, identify the goal. Ano ba yung hinahanap? Step 3, gather your tools. Hanapin mo yung equation na may lahat ng knowns mo at yung unknown mo. And syempre, step 4, put it all together. Solve na! Wala nang hula-hula, diskarte lang. Okay, dito na tayo sa pinaka-exciting na part. Section 5, Kinematics in Action. Oras na para gamitin ang lahat ng natutunan natin. Let's solve a problem together. Heto yung problema natin. Isang kotse at rest daw so nakahinto. Tapos, nag-accelerate siya at 4 meters per second squared for 7 seconds. Ang tanong, what is its final velocity? Okay, let's apply the strategy. Step 1 and 2, ilista ang knowns at ang goal. So anong mga alam natin? Initial velocity or V0 is 0 kasi sabi at rest. Acceleration A is 4 meters per second squared. Yung time T is 7 seconds. At yung goal natin, yung unknown, hanapin si final velocity or V. Alright, step 3. Piliin ang tamang tool. So, ano yung mga variables natin? Meron tayong V0, A, T, at hinahanap natin si V. Okay, isipin nyo yung 4 na equations natin. Alin doon ang merong 4 na yan? Exactly, yung pinakaunang equation, V equals V0 plus AT. At para sa final step, step 4, isolve na natin. I-plug in lang natin yung mga numbers. So, V equals 0 plus 4 times 7. And the answer is 28 meters per second. See? Ganun lang siya kadali kapag may sistema. So, anong takeaway dito? Ito yung gusto kong tandaan ninyo. Yang 4 na equation na yan, hindi lang sila basta math sa papel. Ito yung mga powerful tools na nagde-describe at nagpe-predict ng paggalaw ng lahat ng bagay sa paligid natin, mula sa mga kotse sa EDSA hanggang sa mga planeta na umiikot sa araw. At para mag-iwan ng isang huling tanong sa isipan nyo, isipin nyo to. Kung nasa isang lugar ka na walang hangin, isang vacuum, at sabay mong binitawan ng isang feather at isang bowling ball, alin sa dalawa ang unang tatama sa lupa? Yung sagot siyan, nasa mga konsepto na pinag-usapan natin ngayon. Think about it.